Press conference. I am honored to introduce our distinguished guest, House Deputy Majority Leader and La Union First District Representative Paulo Ortega V, House Committee on Basis Conversion Chairperson and Zambales First District Representative Jefferson J. Konghun, and House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson and Tingog Party List Representative Jude A. Asidre. Before we begin, we will allow Kong Ortega to deliver the opening remarks for the group. Good morning sa ating pong lahat, mga tagapakinig, saka mga kasama kong congressmen at saka mga kaibigan sa media. Magandang araw po at we have a few more days before we end session and a few more days at hindi ko alam kung may press con pa tayo during the break, but at least we get to address pressing issues and important na mga tanong po ng ating taong bayan through our media. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, Kong Pao. For today's first question, may call on Marian Enriquez from TV5. Good morning po. Also for Congressman J. Konghun and pwede po yung iba. What can you say about the 12 billion budget cut po sa Department of Education na ngayon po maraming criticism saying na it's unconstitutional na mas malaki pa po yung budget ng DPWH kumpara sa education sector, even if you combine the Department of Education and the SUCs? Actually, katulad nga ng pinag-uusapan namin kanina ni Kong Jude, pag pinagsama-sama mo kasi yung budget ng education, Department of Education, CHED, SUCs, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, Kaya kailangan tignan natin ito in totality, kung ano yung binibigyan ng pondo ng ating gobyerno, at dito pinapakita natin na binibigyan talaga natin ng importansya ang edukasyon. Second, syempre, kailangan din natin tignan yung utilization rate ng Department of Education dahil kailangan din naman nilang explain lalong-lalo na yung kanilang computerization program na sinasabi nga na hindi napondohan. Pero pinondohan kasi natin yan nung panahon na ang Secretary ng Department of Education, si Vice President Sara Duterte, nakita naman natin yung nangyari, Ang dami-daming mga laptops na nasa mga warehouses pa na actually na hindi pa nade-deliver, So kailangan explain muna nila, yung mga programa kung paano ginagamit yung ibinibigay sa kanila na pera ng ating pamahalaan. Kasi hindi naman po pwede na bigay na lang tayo ng bigay na hindi naman nila na-account kung paano nila ginamit yung pondo. So, again, napaka-importante ng edukasyon dito sa ating pamahalaan, dito sa ating gobyerno, binibigyan ito ng importansya. At hindi totoo na hindi ito mahalaga dahil talagang education pa rin yung may pinakamalaking budget na pinaglalaanan ng ating gobyerno. Dagdagan ko lang yung sagot ni Kong J. Of course, the House is very confident with the Secretary ng DepEd, si former Senator Sani Angara. And alam po natin na yung naalat na budget will also be responsive enough na kaya niyang i-address yung needs ng education sector natin. Again, nung pagka-assume pa lang nga po niya sa budget briefings, yung continuation ng budget briefings nun, he was able to address most of our questions. So again, we are confident that the budget given to the Department of Education is very responsive and it will be responsive sa needs po ng ating mga students, sa ating mga teachers at sa mga pangangailangan po. Thank you. In addition lang sa sinabi ni Paulo, ni Kong Paulo, dapat makakita din tayo ng improved utilization rate ng Department of Education bago din natin sila bigyan ng pondo.
Dahil ayon mismo sa ating COA report, no, DepEd disbursed only 2.75 billion of its 11.36 billion sa 2023 budget for ICT equipment, no. So talagang nung nakaraang mga panahon nagiging notorious ang DepEd, no, sa pagiging delay nila sa kanilang mga procurement, no. At lalong-lalo na yung pag-uphold nila ng transparency and accountability. Kaya dapat talagang ipakita ng Department of Education ngayon na talagang nagbago na sila at may dapat improve talaga nila yung paggastos, no, ng pondo ng ating pamahalaan ng responsable. I just wanna add context na sa sinabi ni Kong Paulo at ni Kong Jay, no? Tuwing nagbabalangkas tayo ng budget, hindi to parang grocery list na lahat ng kailangan natin ipasok natin kaagad. Dahil kung tatanungin mo ako kung ano mga pangangailangan ng bansa, lahit na sabihin na natin sa larangan ng edukasyon, lahat to pwede nating ipasok dyan. Kakulangan ng classroom, kakulangan ng teacher, maraming pong pangangailangan. Pero pag tuwing nagbabalangkas tayo ng budget, hindi lang ho natin tinitignan ang ano ang kailangan paggastusan, inaaral din natin ano ang kapasidad ng ahensyang itong gastusin yung perang binigay sa kanila. At the numbers won't lie. And it's quite unfortunate because we know Secretary Sani Angara to be a very good public servant, very efficient at what he does. Ngunit, nananatiling nakikita yung limited na disbursement capacity, yung mababang utilization rate ng Department of Education, siguro nanggaling tayo sa naunang Secretary of Education. At I think magandang napapanahon na ayusin muna ng DepEd yung mga, kung anumang mga challenges ang meron, especially in the utilization. Second point is, hindi ibig sabihin na tinanggalan natin ng disbursement, anong digitalization project, nawala na ang prioridad sa education. Remember, this year, we've invested heavily also in human resource. Nandyan yung pagtataas ng ating chalk allowance at teaching supplies sa ating mga teachers. It's unprecedented. Medyo tinitignan natin saan ba ang pinakakailangan. Katulad ng sinabi ko kanina, maraming pangangailangan ng ating bansa sa larangan ng edukasyon, for example. And Congress has simply had to do this very delicate work of balancing interest, lalong-lalo na kung limitado din ang fiscal space na available sa atin. Sir, sorry, for the record lang, would you know po yung total budget na allocated for the education sector pag pinagsama-sama? Thank you po. Si Kong Jude, may total siya. I'll get back to you on that. I'll give it to you. Alright. Sige, sir. And how would you justify daw po yung additional or increase na dagdag na 17 billion pesos po sa hanay natin sa Kamara, sa Kongreso? Merong 17 billion pesos sa House of Representatives. 17.3 billion sa BICAM report. House naman, nakikita naman natin yung improvements, at least for example, yung infrastructure ng House ngayon. Nakita nyo naman with the modest budget na meron tayo last year, ang daming nabago sa House. And this is not a new facility. This was built in 1980s. And if I'm not mistaken, a significant part of that increase in the budget of the House goes to really improvements in our infrastructure. Sa ngayon, meron na ho tayong 300 plus congressmen, pero sa totoo lang ho, kinukulang din ho tayo ng mga tanggapan para sa mga kongresista, kinukulang din tayo ng mga tanggapan para sa mga committee meetings. It's an ever-growing House in terms not only of membership, but also in terms of capacities and activities. Kaya nga po, we welcome and we thank the other members of the BICAM for also considering that na kailangan din ng mababang kapulungan na ayusin ang ating mga facilities dito sa Kongreso. Po sa DPWH na additional budget nila, paano raw po natin din i-justify ngayon? Do I understand, hindi kayo part nung sa BICAM, ano? Ay,
si Kong Jude, sorry. Pero yun nga, meron din pong issues on underspending po sa hanay po nila nung mga nakalipas na budget briefing. Well, there are the reasons for the inefficiencies in DPWH and DepEd cannot be can't compare apples to oranges, no. Sa DPWH, for example, a significant amount of the reasons bakit nagkakaroon ng inefficiencies is brought about, of course, by the weather. For example, nakailang bagyo tayo ngayong taon, nakailang bagyo tayo noong nakaraang taon. Yun po, bawas po yun sa maraming araw na ginagamit na pwede sana magamit natin sa pagkukompleto ng mga proyekto. I'm not saying that it's totally hindi natin kailangan tignan, but in the balancing of priorities, una, malaki ang direct na contribution ng infrastructure sa stimulus ng ating ekonomiya, for one. Second, we're looking at infrastructure that are critical sa ginagawa ng iba pang mga ahensya like mga classrooms, school buildings, evacuation centers, kahit nga yung mga hospitals din na ginagawa natin. Yan po mahalaga, lalo-lalo na as we try to also expand our economic growth. We remember, infrastructure will always be, the size of your infrastructure will always be the size of your economic growth. Malaking bagay po yun. Kaya po sinasabi ko, yung inefficiencies kung meron man, at alam naman natin yun, yung mga inefficiencies, mga slippage natin sa ating infrastructure projects, iba po ang rason, ikukumpara sa mga inefficiencies na nakita natin sa Department of Education. Hindi naman ho siguro delivery ng computers ang nagpatagal ng mga proyekto sa DPWH. Madalas sa hindi ho, may kinalaman po ito sa klima, sa natural disasters. At syempre, dyan po yung mga adjustments natin kasi lalo-lalo na sa costing, madali pong maapektuhan ang ating presyo ng infrastructure projects. Thank you. The next question will come from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Please proceed. Good morning po. Sir, ano yung implications? Kasi yesterday may lumabas na resulta from the PSA checking the yung mga parang around 2,000 names and then parang 1,000 plus yung wala raw pong records. Ano po yung implications nito doon sa investigasyon ng good government? Well, hindi naman siguro implication. So, kino-confirm lang po yung mga findings saka karamihan po ng mga tanong dun sa aming hearings, no, na yung mga tao na yon ay hindi po totoo at hindi nag-exist. Siyempre, na-magnify lang po to dun sa kasikatan po ni Mary Grace Piatos, pero meron pa po pala siyang 1,000 na mga tropa na kasama. So again, parang hindi naman na po kami nagulat doon. Papunta na nga po doon at alam po natin na hindi po totoo itong mga taong to. So, at nagamit lang yung mga pangalan na to para makapaglabas po ng kaukulang na confidential funds. So, in addition sa sinabi ni Kong Pao, no, dito natin makikita na merong systematic fraud, no, na ginagawa nila, no, sa paggamit ng confidential fund. So, ang ibig sabihin, dinoktor nila yung kanilang mga acknowledgement receipts, no? Sa madaling salita, parang ito yung mga nangyayari no na ginagawa sa Recto, no? Dinodoktor yung mga dokumento. So, kailangan itong maimbestigahan, kailangan itong ma-forward din, no, sa ating mga ahensya ng ating pamahalaan para kung sino yung kailangan managot, dapat managot kasi hindi po pwede na pipikiin mo yung dokumento ng ating gobyerno para mag-liquidate, no, ng mga pondong ginamit mo sa confidential fund, no? So dapat hindi ito pinapalagpas ng ating mga law enforcement agencies. Alam mo, para ka makaabot ng 1,000 na fake names, napakalaking operation siguro. So hindi ko lubos maisip paano mag-isip ng 1,000
plus na fake names, no? Nagpapakita ito na intentful yung paglinlang sa taong bayan kung paano ginamit yung confidential funds. Hindi natin pwedeng masabing ito'y code, hindi natin pwede masabing nagkataon lang. Talagang nakita natin na merong intentful, talagang may motibo na linlangin at gamitin ng peking mga pangalan para siguro ihabol ang liquidation kasi hinahanapan sila ng liquidation ayon sa notice of disallowance. I think that it will be helpful hindi lang dun sa pagpapatuloy ng investigation, but it will also be helpful in clarifying how confidential funds are to be used. Meron na ho tayong final na bill to that end, and I think with this, kasi minsan naisip natin madaling magpalsipika ng 5, 10, 100 pangalan, 1,000 pangalan ang gagawa-gawa natin. Malaking problema po yan. Sir, kasi yung Quadcom magpe-present daw ng parang partial committee report or parang progress report before the House plenary. I wonder if yung good government, meron din po bang ganitong progress report, and kasama po ba sa mga irerekomenda yung filing ng certain cases, etc., and against kanino po? I think meron nang ginawang summary nung last na hearing. Nung good government, nandun yung mga batas na, first, yung mga findings na nakita ng mga miyembro ng komite. Second, yung mga batas na kailangang i-file, no? And I think in the later part, also the cases that needs to be filed, no? Especially how yung amount of accountability at culpability ng mga SDOs kasi sila po ang may critical role. At to be honest, ibabasehan natin yung rules ng yung joint circular, yung SDOs talaga ang mananagot. Subalit, nung committee hearing, ay narinig naman ho lahat na tinatanong mo ang SDO, palagi lang ho ang sinasagot, utos po ito ng ating pangalawang Pangulo. Well, naka-ready na no yung ating committee report, no. Yun kay Chairman Joel, no. Magsasubmit na tayo ng committee report sa plenaryo at para at least no malaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung ano talaga yung nangyari sa paggamit no ng confidential fund ng Office of the Vice President and Department of Education. At may mga recommendation nga ang committee na kailangang magsampa no ng kaso no sa ating mga law enforcement agency, kailangang panagutin sa maling paggamit ng confidential fund ano. At para hindi na rin to maulit at meron na rin tayo mga binabalangkas na mga batas no para at least hindi na mangyari ulit ano yung maling paggamit no ng confidential fund ng kahit anong sangay ng ating pamahalaan. At kung sino man yung makita no na may pagkakamali ay kailangan managot no sa batas kahit na ito kasing taas ng opisina ng Vice Presidente, yung mga disbursement officers, kung ito man kahit sino man ang pwedeng tamaan ano, so kailangan may managot dito sa maling paggamit ng confidential fund ng OVP at saka ng DepEd. Saka yung may mga naiwan pa po na mga issues. Sabi ko nga po, pag in aid of legislation, very dynamic po ang trabaho namin. Kumbaga, walang tuldok. Depende po sa mga uusbong pa na issues. Pero meron pa po yung mga hindi natin na talakay po sa issues ng satellite offices, saka yung sa laptops nga po na matagal po nakaimbak sa mga warehouse. To add lang po. Sir, kasama na po ba dun sa nabagit po ninyo na recommendation yung possible charges against the Vice President? And given the conclusions that you are making, napag-uusapan na po ba sa committee or sa majority yung impeachment complaint? Yung sa charges, saka findings, saka ano, I leave it to the chair kasi pag-uusapan po namin as a committee yan. Pero again, sa part po ng majority, hindi pa po nga namin napag-uusapan yung tungkol dun sa impeachment.
Ilang press con ko na bang sinabi yun? Apat na beses ko na yata sinabi. Wala pa po talagang talks. I mean, may mga naghain na po ng impeachment complaints. But again, that's part of the minority as a group. So, yun po. Thank you, Bibian. Moving on to the next question. Kat Forbes from Radyo Pilipinas, you're recognized. Sir, tanong ko na lang po. Marami po yung mic. Dito lang po sa likod. Sir, meron pong comment or statement si Senator Bato de la Rosa regarding po sa Quad Committee. Kanya pong sinasabi na ito daw po ay ginagamit para lang siraan ang former President Duterte. Ano po ang inyong comment regarding dito? Siyempre, he's entitled to his own opinion. Pero maganda rin po na nanonood po siya ng Quad at saka nakikinig po siya ng Quad and is observing na at least they can see how hearings are done in the House of Representatives na alam naman po nila wala pong bahid ng bias doon. So again, sarili po niyang opinion yun and thank you for being one of our viewers doon po sa Quadcom hearings namin. Salamat. With all due respect kay Senator Bato, no, although sa totoo lang ho, dapat hindi kami nagkokomento sa mga hearings ng kabilang kamera, no. But for the sake, kasi natanong na rin naman ho, wala naman ho siguro kayo nakita doon na minanupula, lahat ho naman ho ng, siguro sa tagal naman ng hearing na ginagawa araw-araw, lahat po yun nanggagaling sa mga testigo at mga resource person na pinapaharap po sa komite. I don't think it has been, the intention is to malign someone. I think the intention is to hold people accountable, to make sure that the laws that we have passed are executed, are implemented well. And I think in this case, no, nakikita natin na may mga batas na lumalabas at may mga batas na, mga panukalang batas na nafa-file. At nakikita ho talaga nating in aid of inquiry in aid of legislation po ang ginagawa natin sa Kamara. Nakita nyo naman, our probe is grounded on facts, no? Nasubaybayan nyo rin yung mga hearings ng Quadcom. We remain faithful to the rules on testimonies, no? And evidence sa aming pagdinig. Pero sabi nga ni Kong Jude, lahat ng ito ay in aid of legislation. We are going to formulate legislation and laws, no? Para maiwasan ng mga issues na tinalakay namin sa Quadcom. At para hindi na ito maulit-ulit dahil alam naman natin na talagang maraming mga inosenteng buhay ang nawala, no, nung panahon na inimplement nila, no, yung war on drugs, no. So yun lang naman yung ating gustong ma-achieve, no, makagawa ng batas para hindi na ito maulit at magbigay ng katarungan sa mga taong namatay, no, sa epekto ng war on drugs. Thank you po. Sirs, balik lang po ako sa issue po ng budget natin for 2025. Marami rin po yung criticisms dun po sa naging decision ng BICAM to remove yung 74 billion pesos na subsidy for PhilHealth. Ano po ba yung naging rational dito? Paano po ba natin ipapaliwanag sa taong bayan? Bakit po nauwi po sa ganito yung decision? Thank you po. Kung makikita natin, no, mula nung nagsimula yung debate at hearings ng budget sa Health sa Appropriations Committee ng Department of Health, mainit na nausapin itong subsidy talaga ng PhilHealth. Kasi nga po, nakikita naman ho natin at nakita naman ho ng Kongreso na in terms of actual utilization, lalong-lalo na sa mga benepisyo ng ating mga pasyente, ay much is to be desired. Maraming kailangan i-improve ang PhilHealth. Ganito lang ho yun. Kung nakikita mong yung binigay mo dati ay hindi pa nagagamit, bakit mo dadagdagan para lang ma-exacerbate yung efficiency na meron yung isang agency? Hindi ko ho sinasabing we have to take this lightly. It's a decision that we've considered carefully. Kasi alam ko ho, ang frustration ng tao sa PhilHealth. Ramdam ko po yun. Kung kami, kahit nga po kami, binabayaran ho naming premium, minsan kinukutsa ko po ang PhilHealth, mas mahal pa kayo kaysa sa HMO namin.
'Di ba? At alam natin 'yon. Kasi malaki talaga ang kailangang ayusin sa PhilHealth. Kung maaalala natin, ang last time na nagkaroon tayo ng adjustment sa case rate before this year was in 2014. So, ang 2014, at that time, yung case rate would only even cover 14% ng total hospital bill. Yun lang kung saan inaasahan sana nung ginawa ang PhilHealth na aabot ng 30 to 40% ng bill dapat covered ng PhilHealth. Hindi ito yung nangyari. Noong 2014, ang case rates natin, halos 14% lang din ang nako-cover. Kaya ang tao sinasabi, ang konti lang naman ang nababawa sa PhilHealth natin. At eto pa, dumaan tayo ng pandemya, dumaan tayo ng kung anong healthcare emergency, the whole time hindi in-increasean. Sa totoo lang yung mga lalo na yung malakas magturo ngayon sa administrasyon ni PBBM, bakit nung panahong Duterte hindi naman tayo nag-review ng case rates? Bakit kahit meron tayong COVID, hindi natin hinold accountable yung pagtataas ng case rates? In fact, ngayon lang February, nagkaroon muli ng adjustment since 2014 sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos. Like for example, ang normal delivery dati, 7,000 lang ang case rate. Nung January, ay February pala kasi tinaon yun sa Valentine's, yun po yung naging 9,000. At next year, itataas ulit to 12,000 ang case rate for normal delivery. Malayo pa po dun sa talagang ideal. No? And we're saying the situation is not ideal. Therefore, we have to take the drastic measure of really directing PhilHealth, ayusin natin to. And mind you, PhilHealth is not going to do it alone. Right now, there are initiatives in the House, lalo na sa mababang kapulungan, i-review kahit ang charter ng PhilHealth. Aralin natin. Kasi maintindihan din natin, nauna ang PhilHealth before Universal Healthcare Law. Diba? Ang Universal Healthcare Law, biglang lahat ng Pilipino member. Ang PhilHealth, when it was designed siya as a national insurance agency. Siyempre, ang level sabihin na lang natin, ang epekto ng subsidiya, nag-iba din ang dynamic sa loob ng PhilHealth. So, kailangan nating examine ulit yun. Sapat ba na pagsamahin sa isang ahensya ang Universal Healthcare at ang National Insurance? Those are the questions that we need to answer. As well as making sure that bakit hindi makapagbayad on time ang PhilHealth? Meron bang mga tao sa loob ng PhilHealth na nagpipigil dito? Kasi papalit-palit sila ng presidente. Parehong problema naman ang inaharap natin, di ba? Hindi naman kahapon lang sinabing mabagal magbayad si PhilHealth. Wala pa siguro nung nagsimula ang Universal Healthcare, ganun na ang problema natin. So to be fair to the House, as I said kanina, ang paggagawa ng budget, hindi po yan grocery list. Na lahat po ng kailangan ipapasok na lang basta. Kailangan din natin aralin kung sa tuwing bibigyan namin ng budget ang isang ahensya, ay ito ba'y magpapalaki lamang sa problema at tungkuling hindi nila nagagampanan? O ito ba'y magre-resulta sa mas maayos na serbisyo? Ang challenge po natin sa PhilHealth, let's work on both. Let's work on ensuring that you're efficient. Second, let's continue expanding the case rates. Now, based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yon, lalaki ulit yung inefficiency. We're not saying that we're not going to fund PhilHealth forever. Wala akong kongresistang gusto yon. Wala akong senador na gusto yon. Sinasabi lang natin, ayusin natin. Habang ganito lang Bigyan ko kayo ng example, Konsulta Package. Napakagandang programa. Bawat Pilipino may 1,000 na free o 500. Nagsimula sa 500, naging 1,000 na pang free check-up every year. Diba? Pero ilan lang ang na-disburse last year? Diba? Kasi you have to also understand, PhilHealth is not the one delivering the service. PhilHealth is simply the insurance, it's the financing arm. Depende po yan din sa kapasidad ng gobyerno, lalo-lalo na ng DOH at ng mga hospital, pati pribadong hospital, na mapaabot ang serbisyo. Yun po ang kailangan nating isang guni at yun po ang kailangan nating pag-aralan. In addition sa sinabi ni Kong Jude,
hindi naman parate na ang sagot sa problema ng isang ahensya ng ating gobyerno lagyan ito ng pera, no? Sa kaso ng PhilHealth, marami itong pera, marami itong pondo. Ang nagiging problema, yung kanyang utilization rate o kanyang paggastos, no? Hindi nila nagagastos ng maayos, no, yung kanilang pondo. Actually, ang PhilHealth may 21 billion o 20 billion noong 2023, no, na unutilized SARO pa siya. 2024, another 20 billion ano, na unutilized SARO din, ano. So ibig sabihin, may pondo ang PhilHealth na hindi nagagamit. So sa kaso ng PhilHealth, hindi solusyon ang pagdadagdag ng pondo, no, para masagot ang problema nila sa kanilang mga programa. Ang kailangan dito is ayusin, no, ng presidente at ng management. Yung lalong-lalo na yung kanilang pag-aalaga, no, sa mga miyembro ng PhilHealth. At yun nga, nakakalungkot isipin na yung mga contributions, no, ng ating mga miyembro is naiipon lang sa PhilHealth. Dapat ito binibigay nila, no, sa mga karagdagang serbisyo na dapat nilang gawin at para at least maging makatulong sila sa buhay ng ating mamamayan. Sino ba naman na naglilingkod sa ating pamahalaan na ayaw mapaganda, no, at maging comprehensive yung mga benepisyong ibinibigay ng PhilHealth? Siyempre kami rin gusto rin namin 'yon, ano. Pero katulad nga ng sinabi ni Kong Jude kanina, hindi naman habang buhay hindi natin popondohan ng PhilHealth, no. Kailangan lang nilang ayusin yung kanilang mga programa at siguraduhin na nagagamit nila ng wasto yung pondo na ibinibigay ng mga miyembro at ng ating pamahalaan. Hindi sagot lagi, no? Hindi sagot lagi sa problema ng mga ahensya ng gobyerno yung karagdagang pondo. Katulad ng PhilHealth nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang PhilHealth nabibilaukan na sa dami ng pondo, hindi nito nagagamit, no, ng maayos yung pondo na kanilang na meron sila. So nananawagan kami, no, ako personally nananawagan ako sa ating pamunuan ng PhilHealth na ayusin, ano, yung kanilang utilization at ibalik, no, yung serbisyo sa ating mamamayan. Dahil kung hindi, no, baka mapilitan tayo na manawagan, no, sa PhilHealth, sa mga opisyalis ng PhilHealth, kung hindi nila kayang gawin ang trabaho nila, umalis sila dyan at hayaan ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon na maghanap ng mga tao na kayang bigyan ng solusyon ang problema ng PhilHealth at yung merong talagang tao na merong malasakit, lalong-lalo na sa ating mamamayan. Siguro dagdag ko lang para mabalanse din yung pagtingin natin, dapat ang tinatanong din natin saan napunta yung tinanggal natin na subsidiya. At napunta po ito una sa pagtatapos po ng Philippine Cancer Center. Mapupunta po ito sa patuloy na pagkumpleto ng improvements at expansion natin ng National Kidney at Lung Center of the Philippines. Mapupunta po ito sa pagpapalakas ng ating mga specialty centers sa ating mga regional hospitals. Ito po'y makakatulong in the long term para pa mas malakas. Kasi alam naman natin ang PhilHealth, i-hospital-based expense. Sa ngayon, although gusto ho natin, ako personally, kasama po ang Tingog Party List din, gusto namin mas palakas pa. Kahit yung home care, dapat kasama na rin ng PhilHealth. Although, kung nahirapan niya tayong maningil sa hospital, paano pa kaya kung home care tayo mag-reimburse? But ideally, no, in the ideal world, that's what we want. And because that's what we need. And that should be the people's right. Dapat hindi na nga natin hinihingi yan kasi dapat nandyan na yan. But as it is, mas magiging malaking tulong sa universal healthcare kung habang hindi pa nila magamit ng maayos yung pondo at hindi naman sila makukulangan kasi meron naman silang pondo na magagamit para tugunan yung mga indirect members ng PhilHealth, inaayos na natin yung mga hospital, inaayos na natin yung mga specialty centers kung saan, pag natapos to, mas marami nating kababayan magagamit yung PhilHealth nila. Kasi available na ho
ang service. Katulad ng sinabi ko kanina, financing partner lang ho ang PhilHealth. In the end, ang capacity to spend also depends on to a significant degree on the availability of the facilities that is required by by the Filipino people. To add lang, no, to close siguro. Galing po ako sa local government. 6 na taon po ako na board member. Kaya may problema po talaga sa fiscal management eh. Kasi naalala ko dati, halos every 3 months, every 2 months, kinakailangan namin mag-supplemental kasi nahihirapan po yung mga district hospitals namin dahil anong karaniwan sinasabi ng mga administrador ng mga hospital. Hirap na hirap po sila maningil sa PhilHealth. Bakit naman po anong rason para umabot ng taon na maningil, andyan naman po yung pera. So may problema po talaga sa fiscal management nila. Biro mo ang liliit na hospital, umaabot sa milyon dahil nag-pile up na po yung dami ng kailangan singilin. So again, the House of Representatives are very, very much willing to help and be a partner to this agency. Itong PhilHealth. Pero kailangan din ng kaukulan na responsibilidad from them. So, ako naman personally, dapat umayos tong PhilHealth. Ayusin nila yung trabaho nila. Maraming salamat. Thank you, Kat. Billy Vegas from Abante and Politico, you're up next. Please go ahead. Okay, ulitin ko po tumaas yung budget allocation for Congress. So ibig sabihin hati ko kami ng Senado doon. Dito naman sa House, nakakapag-ikot naman tayo. Meron din tayong ginagawang mga infrastructure projects. So siguro fair lang naman siguro na like for example kahit sa House para magawa ho ng ating mga kasaban sa Kongreso na mas maayos ang trabaho natin, matugunan din yung kakulangan namin ng infrastruktura at kahit for example kahit committee meeting rooms. Kulang na ho tayo ng kahit nga dito sa media room natin, no? Mas medyo sikip na rin tayo. And that's an acknowledgement kasi sabi nga natin, this is a 1980s facility and a lot has changed since then. Dati, ilan lang silang members ng Batasang Pambansa. Ngayon, may mahigit 300 na ho kasama. At hindi lang ho yun, alam naman ho natin na patuloy din yung pagkumpleto ng gusali po ng Senado. At malamang ho kasama din po doon sa adjustments nung ginawa sa budget ng buong Kongreso. Kasama na ho ng Senado at yung mababang kapulungan. Billy, Melalis Moras from PTV4, you have the floor, ma'am. Hi, good morning po, Kongs. Balikan ko lang po yung statement this weekend ni Speaker Martin Romualdez. Hinikayat niya yung pag-create ng mega task force to run after price manipulators to force rice prices down. Ano pong masasabi niyo rito? At ito ay we understand na nagmula sa mga findings din ng House Quinta Committee. Well, tama naman po yung sinabi ni Speaker Martin, no? And again, if it gets created, itong mega task force na to para habulin po itong mga smugglers, yung mga nag-iipit po ng presyo. I mean, parang cartel na nga po, itong mga cartel sa ating commodities. Well, syempre, all the needed legislative support and actually the support from the House will be afforded dun sa move ni Speaker na yan. Napakalaking bagay talaga na ang pag-create ng mega task force para tignan at huliin yung mga nagmamanipulate ng presyo, lalong-lalo na ng bigas, Kailangan nga i-consider na yung price manipulation is maging heinous crime, dahil talagang maraming tayong mga kababayan na lalong-lalo na yung mga mahihirap na naapektuhan dahil sa pagsasamantala ng mga ilang mga negosyante. Lalong-lalo na sa presyo ng bigas. So, sinusuportahan natin yung hakbang ng ating speaker na mag-create ng mega task force para habulin kung sino man ang yung may mga pagkakasala na nagkakasala sa pagmamanipulate ng presyo. At yun nga, nananawagan tayo na sana i-consider din ng Kongreso
na itong price manipulation, lalo-lalo ng bigas, maging heinous crime. Nakakailang hearing pa lang ho yung Quintacom, kita na ho natin yung extent po ng manipulation ng disparity ng presyo, ng supply, lalo na ng mga ng bigas, nakikita. Walang ho tayong kakulangan sa supply, pero maayos ang importation natin, pero hindi bumababa ang presyo. At despite the many efforts of government, hindi pa rin natin ma-hold accountable kung sino man ang dapat may sala. I think the call of the speaker is not only timely but it's urgent, no? Kailangan talaga nating panagutin. Kasi habang wala tayong nakikita na nananagot, ay patuloy na siguro people will take advantage of the situation. Kaya nga kailangan natin ng mas malakas na tugon, at we thank the speaker for raising this suggestion. And rest assured that I'd like to believe that Congress, especially those monitoring the Quintacom, would really be behind the speaker in supporting this proposal. Okay, isa na lang po about din dito. Kasi I understand this week meron po ulit hearing o hearings ang Quinta Committee. If you have idea lang po kung ano yung dapat abangan at ano yung specific tututukan for this week bago mag Christmas break ang House. Sa totoo lang ho, hindi kami mga members ng Quintacom. Pero ganito na lang ho. If I'm following it right, no, paminsan-minsan I get to monitor what's happening at the Quintacom. They're still zeroing onto that reason bakit despite the supply, hindi mo bababa yung presyo. At identified naman natin kung sino ang importer, sino ang mga distributor ng bigas. At I'd like to believe that the Quintacom is moving towards holding people accountable para masampulan natin. Hindi naman pwedeng ganun na lang palagi ang kalakaran. No? Kailangan nating masampulan na meron talagang yung nagsasamantala ay syempre they'll be made accountable for their actions. Dagdag ko na lang, actually, may imbitasyon po naman, open naman po ang Quintacom, even for non-members. Pero sabi ko nga po nung huling manifestation ko sa Quadcom hearing, na yung naging problema sa yung problema sa drug cartel at yung problema po sa rice cartel, matagal na pong magkaakibat halos yan. Medyo nagulat po tayo sa statement ni Ginoong Jimmy Guban kasi sinabi niya, since time immemorial pa na may rice cartel na ganyan. So, doon nga po sa manifestation, sabi ko baka marami pong impormasyon saka ano ang pwede nilang i-share sa Quintacom. Pero again, nakasuporta naman po kami sa Quintacom, and as per the schedule, wala pa po kaming idea sa specifics. Maybe you should ask the chair or senior vice chair para makatulong sa info. Thank you, Mela. You may speak now. Kenneth Basilio from Business World. Hello, magandang umaga po. Sir, balik ko lang dun sa budget. The 1987 Constitution states kasi that the state shall provide the highest budgetary priority to the education sector. Ano yung interpretation natin dito sa phrase na to? Well, there is jurisprudence at that end, no, na sinasabi ng Supreme Court na hindi ko lang makuha yung particular case that saying that the budgetary priority is not equal to the highest budgetary allocation. But we're not even taking it from that. We're just saying that if you put all together the sums allotted for all the education agencies na meron tayo, CHED, DepEd, SUCs, TESDA, at yung iba pang mga, kahit to isama natin yung mga infrastructure projects na may kinalaman sa education sector, significant pa rin ang ating allocation for education. Now, mahirap kasi na isusuma lang natin per agency. It doesn't work that way. We'll have to look at the entirety of the allocations that's provided for the education sector. At yan po ang interpretation
Ako, bilang membro ng BICAM, no, tinignan natin yan. Hindi ko lang mabigay ngayon exact numbers. But also, we have to understand, no, that ang tinanggal yung digitalization project. 'Di ba? Yun yung nabawasan. Mahirap kasi na inahalo natin lahat. Para maintindihan natin, may problema ho sa naging mga utilization at implementation ng digitalization project. At pareho po tayo ng pinanggagalingan. Ayusin muna, make it more efficient. At the same time, nag-shift din tayo sa focus sa human resource. Malaki ho ang allocation this year for the teaching supplies. Gawa ho ng bagong gawang batas yung sa increase ng chok allowance at teaching supplies. So, nandyan pa rin po ang pagpaprioridad sa education. Kaya nga po siguro, ako nakita ko na lang ang wisdom ng paggagawa ng budget every year para mas responsive po tayo. Hindi lang ho sa kung ano yung nakasulat sa konstitusyon, kundi kung ano rin yung pangangailangan natin sa bawat taon, ano ang mga kailangan i-prioridad, at ano din po yung extent ng isang agency na gamitin at gastusin yung perang ibinigay sa kanila. Mag-add lang ako sa konti kay Kong Jude. Let's also state or put into record po na in addition to the educational support po, yung infrastructure, mga binibigay pang ibang suporta, nakapasok din po, nakaakibat po sa ating mga local governments and national government yung mga pagtulong po, yung additional scholarships, yung mga educational assistance na binibigay po natin, ranging from 2,000 to 10,000. And yun nga po, meron ding local support from our LGUs. So it's actually really the priority of the national government and the local government po, yung education. Follow-up lang po. So matotal po kasi sa education sector, 892 billion lang po yung nakuha allocations according to the BICAM report nga ng budget bill. This is in comparison sa 1.1 trillion. Hindi ba masyadong malaki yung disparity sa allocations? And how could we still justify na priority pa rin ito ng Total na state ba yan po? lahat ng agency? Opo. Wala pa yung TESDA actually kasi blanco. Pero CHED, DepEd, SUCs, Ilan yan? pero still may about 100 billion pa rin na disparity between DPWH and the education sector po. How could we justify na priority pa rin? First of all, we have to consider Go ahead, no, go ahead. na lahat ng infra nilalagay dyan. Mga hospital, mga classroom, lahat po yan. Pati SUC buildings minsan nasa DPWH. So we'll have to take that into consideration. Last question po. Sir, nabanggit kasi ni Speaker Romualdez in July na the House of Representatives inaay yung passage ng EPIRA amendments by December. Mukhang hindi pa sumasalang sa plenary yung bill amending EPIRA. Ano po yung nangyari? Bakit po parang na-stall sa Congress? Vice Chair. Well, pinag-aaralan pa rin, nasa committee level pa rin yan, dahil nag-hearing pa rin, talagang yun nga, maraming hindi pinagkakasunduan, lalong-lalo na sa pagre-revise ng ating EPIRA law. So, nasa committee level pa rin, inaayos pa rin, at hopefully, bago matapos ang 19th Congress is magkaroon na ng amendment sa batas na yan. So, abangan natin, kasi hindi pa tapos yung hearing sa komite, at talagang pinagtutuunan ito natin ng pansin para at least once and for all maging makakatulong sa ating pamahalaan at sa ating mga stakeholders yung pagbabalangkas ng mga bagong pag-aamyenda lalong-lalo na sa batas na yan.
Thank you. Let's turn to Rosalie Cos from UNTV for her questions. Related lang din po sa budget kasi dun sa initial na computation po ni Marian, nasa 915 billion, no? Yeah. Yun din po kasi yung halos computation namin, hindi umaabot ng 1 trillion kung ikukumpara sa DPWH na may 1.1. And kung ikukumpara po natin sa budget briefer ng DBM, sa 2024 GAA, 968.9 billion yung pong nasa education sector, bumaba pa kung tutuusin po. So, paano po natin matitiyak na priority pa rin po natin yung human investment at saka sa education sector? Kung bumaba pa, kung ikukumpara po natin sa 2024 GAA. Hindi naman po porke bumaba hindi na po priority. It is one of the priorities and it's one of the big priorities of this administration. Meron lang po mga programa na kailangan nating i-reassess. Siguro kailangan po ng strategy refresh. Ang ibig po sabihin nun, baka hindi na po gumagana, hindi na po responsive yung mga programs na yun na nabigyan po natin ng malaking pondo. So, ano lang naman po yun eh. Hindi po ibig sabihin na nabawasan hindi na po siya priority. Priority po siya ng ating gobyerno. Top priority. Kailangan, katulad nga na sinabi ni Kong Jude kanina, no? Gusto ko lang bigyan ng emphasis yung sinabi niya kanina. Maraming mga proyekto, no, na nakapasok din sa Department of Public Works, ano, katulad yung mga panibago, yung mga hospitals, no, na nakapasok sa pondo ng Department of Public Works, and katulad yung pondo sa mga school buildings, no, ang implementing agencies, Public Works, no. So kailangan din natin tingnan ito, no. At talagang katulad nga na inuulit namin kanina, isa sa pinakamahalagang prioridad, no, ng ating administrasyon ngayon is yung education, at tinitignan din natin yung tamang paggamit ng pondo o yung utilization rate na to. Pwede nating bigyan ng sobrang laki na pondo ang Department of Education kung hindi naman nila ito maayos yung paggastos. So baliwala rin ito, no? So kailangan katulad nga ng pagbibigay natin ng importansya sa pagbibigay ng pondo, kailangan din natin bigyan ng importansya yung wastong paggamit o yung kanilang pagiging responsable sa kanilang paggastos nito. Hello. Kanina po si Kong Ortega meron po nabanggit about educational assistance. Doon po ba sa budget increase po ng House or ng Senate, meron din po bang anything na nakalaan para sa educational assistance? As a implementing agency po yun sa DSWD. Hindi po kami nag-i-implement ng oversight lang po. Sorry, sir. Clarify ko lang. So, kasama po yun dun sa sinasabi natin na iba-ibang budget na pinaglalaanan for the education sector, yung mga scholarships and all. And do you have any information kung gaano po kalaki rin yung budget for the infrastructure para po sa mga classrooms and buildings? Kasi, if it's less than 200 billion, kasi 915 billion pesos po yung almost yung TESDA, CHED, and SUCs and DepEd, still way bigger pa rin po yung DPWH's 1.113 trillion pesos. As I said kanina, no, pag-usaping infrastructure, no, we cannot just easily sabihin natin na wala siyang direct correlation sa ibang mga aspects ng ibang priorities ng administrasyon. At yun po ang pananaw natin. Hindi ko mabigay, Marian, yung buong yung detalye. Wala ako dito, baka magkamali ako in terms of the numbers, no? Pero alam naman natin na kahit sa school buildings, sa mga facilities, sa mga eskwelahan, mga SUCs, yan po ay napapasok madalas sa budget mismo ng DPWH. And I'd like to believe it's a significant amount as compared to the other infrastructure projects. Hindi man siguro kasing laki, pero malaki. Diba? Secondly, I'd like to reiterate lang yung sinabi ni Kong Paulo na hindi porket nabawasan for this year yung allocation ng budget, hindi na, it makes that particular aspect of that particular concern less of a priority. Kailangan din natin tignan yung kabuuan. Anong mga batas, polisiya ba yung ating nailaan, ating napirmahan ngayong nakaraang taon para mapakita ang suporta ng administration
para sa education sector. Meron tayo mga bagong batas na nagpapakita nung priorities, yung moratorium on student loans in terms of disasters. Nandun yung pag-increase ng CHOC allowance. Nandito yung basic education, mental health. Sa susunod siguro na mga buwan, pag-uusapan din yung patuloy ng pag-increase ng IGASPE. May maraming pamamaraan din para mapakita ng administrasyon yung priority. Be it as it may, we understand that the Constitution says that education is the highest budgetary priority, no? And we're consistent on that. Kasi sa kahit nga siguro sa pag-identify natin ng infrastructure project, palaging mas matimbang pag may usapin ng pag-aaral, even in terms kanina na-mention ni Kong Paulo, yung mga educational assistance, may matimbang din yun. Yung pamamaraan lang ng pagpondo, hindi lang ho natin tinitignan kung magkano ang kailangan. Titignan din natin magkano ang kaya ding gastusin ng isang ahensya sa loob ng isang taon. At yun po yung madalas hindi natin nabibigyan ng emphasis. Because if we fund them now and they are not able to utilize it, and they're only adding up to the inefficiency. Especially with all due respect to the current secretary. Kasi ang current secretary, kapapasok lang ngayong taon, we want to give him also that sense of confidence na kung ano man i-allocate niya yun, eh, talagang magagastos at ma-utilize ng ahensya. At dagdagan ko na lang yung sinabi ni Kong Jude. Actually, hindi lang naman sa inefficiency. Sa efficiency din, nagkakaroon ng rason kung bakit medyo nagbabawas tayo sa budget. Like, for example, 2023, kunwari, kailangan po ng 400 na classrooms sa buong Pilipinas. Kung natayo po yung 400 na classrooms na yon, ano pa po ang rason na magdadagdag ka ng 400 na classrooms for the following year? So, i-assess mo ulit kung ano po yung mas kailangan. Hence, you should adjust sa kakailangan, maging responsive po yung ina-allocate na budget. And again, sabi ko nga po, the education sector is a top priority. Tama. Thank you. Kim Salinas from A to Z. Sirs, good morning. So sir, bagamat sinabi niyo po kanina na wala pa naman na pag-uusapan, but meron pa po ba tayong mga informations gathered or nalalaman na meron pang ikatlong impeachment complaint na ipapasa dito sa Kongreso, isusumite dito sa Kongreso regarding kay BP Sara? And my second question ay ano na po yung plano o ginagawa natin? Kung hindi pa napag-uusapan, ano po ba ang kakahinatnan ng dalawang impeachment complaint filed here in Congress, sir? First, dun sa una mong tanong, si Sec. Jen mismo ang nagsabi na meron pa daw nagpaabot ng feelers na meron pang third impeachment. And I think it's only prudent that we wait. I agree with him totally that we should be more prudent. Kasi alam niyo naman may technicality when it comes to the first, second, third impeachment petition. So I think to give the House a better leverage and a better appreciation, mas maganda sabay-sabay na i-endorse. Hindi naman siguro tayo nagmamadali na gawin ito, no? Nasa loob pa naman tayo ng tamang timelines. Pangalawa, yung pangalawang tanong mo is ano yung plano tungkol sa klaro na ho yung sinasabi ng House mula ng simula. We will perform our constitutional duty at the right time. Thank you. Jelly Mendez from DWIZ. Sir, yung regarding po dun sa Quadcom, yung last po na hearing, sinabi na sa January daw po ipapataw or ano yung contempt and detention order kay Wilkins Villanueva. And yung iba po is nabigyan din ng furlough. Kasama po ba sila sa ibabalik din by January po? Hindi naman po kailangan po namin pag-usapan syempre. Pero yung kay General Wilkins, it was done in the spirit of the holiday season naman po. Kasi nga po magpapasko. And kung napansin nyo, meron din po ng mga na-release from the contempt orders. It was assessed naman, hindi lang po ng komite, pero meron din po mga
mga binigay po na reports from the medical doctors. So again, for humanitarian considerations din po yun. Yung side nyo na lang po regarding sa payag po ni Senator Bato de la Rosa na yung ginagawa daw pong investigasyon is hindi daw po in aid of legislation. Ano daw po? In aid of prosecution. Actually, nasagot na namin kanina. So, Senator Bato, in aid of legislation po yun. Sir, recommendations na lang po sa DA kung ano po yung much better na gawin para sa pagpapalakas po ng produksyon, especially yun sa produksyon ng isda. At sabi daw po is sa West Philippines is kakaunti na lang din yun na kukuwang isda doon. Kakunti na lang ba nakukuha ng isda sa West Philippine Sea? Anyway, talagang talagang kailangan bigyan talaga ng suporta, no? At ginagawa naman ng ating pamahalaan ngayon na kailangan pa din tingnan, no? Yung pagbibigay ng suporta sa ating mga mangingisda dahil napaka-importante na kailangan natin silang tulungan. Sa ngayon, binibigyan natin sila ng assistance lalong-lalo na para makapangisda sila ng malaya sa West Philippine Sea, no? At nagpapasalamat din ako sa ating pamahalaan dahil naipapakita natin yung suporta na ibinibigay sa ating mga mangingisda. Noong nakarang araw lang, nagpunta nga yung Tingog, no, sa Zambales at nag-distribute ng 100 pieces na bangka. Kongju, tama ba? No, sa ating mga mangingisda, no? So dito na ipapakita ng ating gobyerno yung suportang ibinibigay natin. At saka sa ngayon, yun nga, nakakita rin tayo ng pagmamalabis, no? Lalong-lalo na yung mga illegal na mga Chinese vessel na naandun dahil talagang napakadami nga din nila na nangingisda, no? Doon sa lugar na yon. At talagang nakakita rin tayo ng mga pang-aabuso nila, lalong-lalo na sa mga ating mga corals, no, sa ating mga natural resources doon. So talagang sana ihinto na rin, no, ng China yung pag-i-intrude, no, sa ating teritoryo, no. Dagdagan ko lang yung sa question mo kasi I was there, nagpunta kami sa Zambales noon. Hindi ko makakalimutan kasi ang tamis ng mangga doon eh. Oo, grabe. Pero I had the chance to talk with sa mga kasama nating mangingisda doon. Marami pong isda lalo sa Baho de Masinloc kasi highway po 'yan eh. Tuna highway. Sabi nga po nila, pag binaba mo yung kamay mo sa tubig, makakakuha ka ng tuna. Ganun kadami yung isda. Kasi daanan po yan. Actually, marami po nangingisda dyan, mga kapitbahay natin. Pero ang nagiging problema nga po ng mga fisher folks natin, binubugaw sila nitong mga Chinese vessels, yung mga nanggugulo dyan. So, tingin ko, hindi tingin, actually, in-state nila during the hearing to na nakalimutan ko lang yung dami ng tonelada. Pero nung nag-umpisa na silang bugawin, parang half na lang yung nakukuha nila na tons ng isda. So marami po yung isda. Sana nga po. Pero recently wala pang pare. Wala pang mga reports from our fishermen na binubugaw sila recently sa mga fishing activities na ginagawa nila. Tama po yun. Last week, nandun po si Congresswoman Yeda Romualdez. Tama po yung sinabi ni Kong Jay, no? Si Kong Yeda was in Zambales last Thursday, para mamahagi ho ng mga motorized bangka para sa ating mga fishermen. Nakita ho natin na itong usapin ng West Philippine Sea ay hindi lamang talaga security problem, but it's really an economic problem also for our fisher folks. So nakikita natin ang pangangailangan na hindi lang sila tulungan, at bakit siguro ang DA kailangan na rin aralin paano natin may expand at may improve ang ating fishing industry. For the longest time, talagang nakadepende tayo sa subsistence fishermen, yung mga
araw-araw lang pumapalaot pero hindi natin nakikita ang mas malaking potensyal kung meron tayong mas malakas na fishing industry. Kung sakto sana ang mga fish ports natin, kung sapat sana yung mga cold storage natin, yun siguro ang kailangan natin tignan. Hindi lang ho ito usaping ekonomiya, usaping food security din po ito. At siguro sa mga susunod na pagdinig ng Quintocom ay mabuti ding tanungin natin ano ba talaga ang plano ng DA para maipa-improve. Hindi ho nakakatuwa at siguro nakakatuwang isipin na ang isang bansang binubuo na napakaraming isla ay nag-aangkat ho ng isda sa ibang bansa. I think that alone tells us that something is wrong and something must be done in order to correct the situation. Yan din ang isa sa mga in addition lang yan din ang dahilan kung bakit naalala ko no nakaraang budget hearing ng Department of Agriculture, pinahold ko no yung budget ng BIFAR no dahil nga nakakaramdam tayo ng kakulangan sa pagtulong no ng BIFAR sa ating mga mangingisda lalong-lalo na sa yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea no at kailangan patuloy natin protektahan, bigyan ng suporta yung ating mga mangingisda dahil talagang nalalagay sa peligro yung kanilang mga buhay. Until now nga, meron pang mga cases na nire-resolba no? Yung ating pamahalaan dahil may mga nawawala pa tayong mga kababayan na naandon at ang tingin nga natin is ito yung mga mangingisda na talagang hinuli no? ng mga Chinese no? So, nananawagan pa rin tayo sa BIFAR, no? Na sana patuloy pa rin nilang suportahan at dagdagan yung ayuda na ibinibigay sa ating mga mangingisda dahil talagang napakahirap ng buhay ngayon. At yun nga yung kakulangan, no? Lalong-lalo na sa pangingisda dahil sa totoo lang sobrang dami ng Chinese, no? At hindi lang Chinese, mga ibang nationality pa, may mga Vietnamese pa tayo, no? Na nangingisda, no? Sa may Baho de Masinloc. Dapat nga mga Pilipino lang yung mga nanguhuli dyan. Kaso hindi rin naman natin mapigilan yung mga ibang nationality na nagpupunta dyan para mangisda at nagkakaroon nga ng pang-aabuso no? Lalong-lalo na sa natural resources ng ating dagat. So kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na suporta dahil kawawa yung mga mangingisda ng Baho de Masinloc na talagang naapektuhan dahil sa pang-aabuso ng mga ibang nationality dito sa ating resources na pandagat. Thank you. We will acknowledge Big Sumintak from Net25. Good morning po, mga kong. Sir, yung reaction nyo lang po doon sa statement ni Vice President Sara Duterte kahapon na inilabas regarding impeachment. I-quote ko na yung sinabi niya. Para sa akin kasi, kung mayroong impeachment complaint, that will be a way or an avenue na maayos kung masasagot kung anuman ang mga accusation sa akin dahil meron kasing rules ang impeachment. It is an inconvenience but otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi masasagot naman ng maayos ang accusation. Again, it is another lip service ng ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman natin na napakadaming pagkakataon na kailangan niya magpaliwanag, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, ang sinasabi na naman niya na through impeachment, makakapagpaliwanag siya. Pero nakikita naman natin, inisnab niya ang hearing sa Kongreso, inisnab niya ang hearing sa NBI, hindi siya nagpupunta, hindi nagpapakita, tapos sasabihin niya na ang tamang venue ang impeachment. So, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto ng ating Vice Presidente. Maraming pagkakataon na pwede siyang pagpaliwanag, hindi siya nagpapaliwanag. So, mahirap talaga pag magpaliwanag kung hindi mo talaga alam kung paano mo ipapaliwanag yung mga ginagawa. At sana malinawan yung kanyang pag-iisip at binabati natin siya ng Merry Christmas at Happy New Year.
ah, katulad ng sinabi ni Kong Paulo, no, maraming pagkakataon na sana ang meron ng pangalawang Pangulo para explain at magpaliwanag at mag-cooperate sa mga investigasyon, hindi lang ho dito sa Kongreso, kahit po sa NBI. But it seems like the Vice President has always made it a point to show that she's above the law. It seems like the law should apply to everyone except to herself. So mahirap po yun. Well, kung sinabi man yun ng pangalawang Pangulo, we welcome it in the spirit of Christmas. We look forward to it, di ba? Na sana, kasi hindi naman ho kung gugustuhin lang ni VP Sara na sumagot sa impeachment. Tungkulin po niya na sumagot. Sabi nga ng sinasabi natin, public office is a public trust. Hindi po depende sa amin kung kailangan naming sagutin ang mga katanungan ng bayan. Tungkulin po namin na sagutin ang aming mga pananagutan sa taong bayan. Well, tama po siya. Pero ang problema, pag wala pong impeachment, sana naman po siya sasagot. So, baka wala na naman. So, siguro mas maganda po na gawa na lang, hindi po salita. Salamat po. Thank you, Vic. We will now ask okay na? Okay, for today's final question, Earl Tobias from IBC 13. Good morning po, Kongs. Earl po. Last question. Sir, yung doon kayo sa budget sa zero subsidy ng PhilHealth, may mga ilang mini-vloggers na medyo nag-cause ng public panic na hindi raw pwede magkasakit next year dahil nga wala raw budget ang PhilHealth. So, sir, direct message na lang siguro natin sa publiko para masiguro na hindi mabibitin yung mga benepisyo nila next year, sir. Well, sa mga kababayan po natin, klaro ho yung mga numero. Hindi po matitigil sa isang taon. May sapat pong reserbang pondo ang PhilHealth para matugunan, hindi lang para sa isang taon, 2 taon pa po. At hopefully by then we have already corrected so we could put in more and even probably more funds to PhilHealth once the corrections are made, the adjustments are made. Una, wag ho kayong magkakasakit. Kahit may PhilHealth o wala, hindi po maganda ang nagkakasakit. Pangalawa, hindi po pwedeng masabi na walang pera. May pera po ang PhilHealth. Nandyan po yung mga patuloy po ang ating mga subsidiya. Ang ating mga packages. At hindi lang ho, madadagdagan pa. Asahan natin, katulad ng sinabi ni President Mandy Ledesma, madadagdagan pa by next year ang mga case rates natin. So, siguro naman, kailangan lang nito magtulungan. Magtulungan tayong lahat. May pangunawa at bukas na isipan. At sasabihin ko lang ho din sa mga nagpapakalat ng maling kwento, maawa naman kayo sa taong bayan. Pamasko nyo na lang sa amin, tigilan nyo ng pagsisinungaling. Pangatlo, dun sa sinabi ni Kong Jude, masakit po talaga mabitin. Kaya sinisigurado po natin na sa taong bayan po na PhilHealth has more than enough funds to cover its members for the entire year. Klarong-klaro po yun. Itong mga nagpapakalat po ng fake news, baka hindi pa po sila membro ng PhilHealth, kaya bitter sila. Kaya itigil nyo na yung mga kalokohan na pinagagagawa nyo. Before I call Kong Jude for the group's closing remarks, allow me to recognize Willie Delgado from Radyo 630 for his question. Good morning, ha. Pahabol lang tungkol sa, meron bang special instruction ng BICAM sa PhilHealth? Doon sa podong hindi nila nagagamit? I think not only during the BICAM, but I think the sense of the House, sense of both chambers were relayed to them nung committee hearings pa lang. Paulit-ulit po yun. At to be honest, hindi lang po ngayong taon. Last year pa po pinupuna sa sobrang laki nilang reserve funds at hindi nila ma-explain bakit hindi tumataas ang ating mga
benepisyo. Kasi yun po yun eh. Dapat kaakibat nung paglaki ng ating reserve fund, tumataas dapat ang ating benepisyo o di kaya nababawasan ng premium. Yun po yung tamang pangyayari. Eh kaso, to be fair naman to Press Mandy, kauupo lang niya. At hindi naman tayo niya iniwan totally kasi nung February, nagsimula na magkaroon ng 30% adjustment sa lahat ng case rate across the board. In fact, ang breast cancer nga, 1 million na ang case rate. Eh. For next year, meron pa by January another adjustment. At sapat naman po ang pera na meron tayo ngayon. Ang kailangan lang talagang ayusin, I just have to reiterate this, is how we spend it. I understand where the frustration of the people are coming from kasi 2014 hanggang this year, 2024, 10 years halos, hindi nagbago ang case rate. Siguro, kasama siguro sa dapat imbestigahan, bakit nangyari yon? Bakit hindi ho natin in-update ang case rate? Ano ba ang proseso ng pag-update? At gaano kalaki ba ang oras na kailangang gamitin para ma-review at mabago ang mga case rates ng PhilHealth? Kasi kahit pa sabihin na natin may PhilHealth, kung hindi naman ramdam yung case rate, in the end, yung case rate allocation, yung suma total ng case rate, hindi pa rin nakakatulong sa ating mga kababayan. Nasilip din ba yung reserve ng PhilHealth na almost 600 or 700 billion na kumikita siya ng almost 12 billion a year? Yes, isa po din yon sa pinapa-explain na hindi rin nila ma-explain pa ng maayos at we're looking forward to an opportunity siguro next year to also review saan ba ang investable funds ng PhilHealth na pupunta. Thank you. Dagdagan ko na lang yung sinabi ni Kong Jude, no. Karaniwan naman po yung mga pasyente natin, lalo po yung mga mas nangangailangan po natin na pasyente. Bulk naman po pag wala po sila, syempre wala pong mabunot. Bulk naman po na pinagkukuhanan nila ng tulong is yung medical assistance program natin na under the Department of Health. Actually mas malaki pa po yung nakukuha nila na assistance kumpara po dun sa naibabawas po dun sa PhilHealth. Malayong mas malaki po. So siguro misinformation is causing a little stress to the public, pero again, we have more than enough, and we also have the medical assistance program po from the DOH to help our mga mas nangangailangan nating kababayan. Thank you. Thank you, Willie. We will now turn the floor over to Chairman Asidre for their closing remarks. First of all, gusto ko lang hong i-congratulate ang UP men's basketball team for being the champions. Go UP! It's a moment of pride para po sa mga galing sa pambansang pamantasan. Hindi lang ako, pati pala Bart Tapnacha ng UP Law. Sapat sulit na sulit po ang budget na ibinibigay namin sa UP. No, first of all, I'd like to thank also the congressman present here, si Chairman Jay, of course, si DML, Paolo, kayo po makasama namin sa media. These past days has been pretty challenging for all of us trying to send out the message, but we'd like to thank you for one thing, for asking the right questions. I think ganyan lang naman talaga eh. Hindi naman ho namin ma-anticipate lahat ng information na kailangan nyo, kailangan ng taong bayan, at dahil nandyan po kayo, nagkakaroon ho kami ng pagkakataong maliwanagan ang ating mga taong bayan na ginagawa ho ng gobyerno, ng inyong pamahalaan, ng inyong kongreso, ang lahat ng aming makakaya na maisaayos po ang lahat. Ayon po sa pangangailangan at kakayahan po ng ating pamahalaan. So sa muli po, we wish you everyone Merry Christmas. Sana po i-invite nyo kami sa Christmas party nyo mamaya. At may paraffle po. Bukas ba? Bukas? Sa Wednesday? Wednesday sila, sir. Wednesday night. Oo, at may paraffle yata si Kong Paolo. Naka-livestream pala tayo. Hindi, Christmas naman eh. Christmas party naman. But anyway, I hope that this Christmas... Sana masaya tayong lahat ngayong Pasko, no? And in the spirit of Christmas, I hope that ito na lang, mensahe ko for Christmas.
sana'y hindi natin makalimutan na in the end, tayong lahat ay Pilipino. Magkakaiba man ang ating paniniwala, magkakaiba man ang ating pinapanigan, magkakaiba man ang ginagawa natin at antas natin sa buhay, sana sa susunod na taon, lalo na ito'y panahon ng eleksyon, no? Sana'y hindi ho makalimutan natin na tayong lahat ay Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you, Chairman Jude Atsidre from Tingog Party List, Chairman J. Kong Hoon from Zambales, and Deputy Majority Leader Paulo Ortega from La Union. To everyone, magandang tanghali po. Salamat po ulit sa inyong partisipasyon.